Naniniwala ka ba sa kasabihang hurt people? Meaning, yung mga taong nasasaktan, sila yung nananakit. Hindi lang yung physical na pananakit, kundi yung emotional na pananakit. Ano yung emotional na pananakit? Yung mahilig manira ng kapwa, mahilig manlait, mahilig manghusga. Yun. Yun yung mga talagang nasasaktan. Sila yung mga taong hindi masaya sa buhay. Diba? Yun yung ibig sabihin ng hurt people, hurt people. Okay? Dahil, uh, kung ano yung nasa sa loob natin, kung ano yung nararanasan natin, diba? Kung gaano tayo kasaya or gaano ba tayo kanahihirapan, yun yung mailalabas natin sa outside world natin. Okay po, yun yung nagre-reflect sa atin. So, once na deep inside, nasasaktan ka, so, magre-reflect yan sa pananalita mo, sa aksyon mo. Hindi po ba? So, sino sa inyo yung nakakilala kay Adam Alejo? So, sa hindi nakakilala sa kanya, isa po siyang YouTuber, Filipino YouTuber na mas nakilala sa mga challenges at mas nag-viral siya dun sa ginawa niyang 1 peso challenge. So, kung hindi ka updated sa kanya, ako updated ako. Yun. Napanood ko kasi yung pinaka-latest na video niya. Yun yung proposal niya dun sa kanyang girlfriend. So, sa hindi nakakaalam, meron po siyang foreigner na girlfriend na nakilala niya nung maggagawa sana siya ng 1 peso challenge sa Thailand. So, doon sila nagkakilala at nagkamabutihan ng loob. So, ako hindi ako nagda-doubt doon. Never akong nag-doubt kasi napanood ko yung mga dati pang vlog ni Adam Alejo. Talagang makita nyo, napaka-sincere niyang tao at God-fearing din siya. So, meron siyang pananalig at may takot din siya sa Diyos. So, hindi ako nagda-doubt sa kanya na sa mga nangyari sa kanya sa Thailand, yung kung paano sila nagkita ng kanyang girlfriend. So ngayon, yung proposal na ginawa niya, in-upload niya sa kanyang YouTube channel. So, merong mga natuwa, syempre. Pero meron din palang mga nang bash. At nalaman ko yun dahil nag-upload ng video yung kanyang girlfriend. Meron ding YouTube channel yung girlfriend niya na foreigner. So, doon ko napanood yung video niya na kung saan parang nilalabas niya lang yung sama niya ng loob or hindi naman siguro sama ng loob. Yung gusto niya lang sabihin sa mga Pilipino, sa mga supporters or bashers. So, dito ko na nalaman na meron talagang mga basher na hindi lang si Adam yung binabash, kundi pati siya. Pati yung itsura niya, kung papaano siya, papaano niya dalhin yung sarili niya, yung pag may makeup niya, yung looks niya, 'di ba? Nakaka-frustrate lang na may mga Pilipinong kumbaga pati ba naman mga itsura ng tao is pinapakailaman nyo, 'di ba? Lahat tayo ay unique. Hindi tayo pare-parehas, 'di ba? Ah, hindi natin pwedeng sabihin na dapat ganito siya manamit, 'di ba? Eh paano kung ganun siya, ganun yung personality niya, 'di ba? So, may mga tao na nagsasabi sa kanya na ang tanda na daw niya, ganun, na tanggalin daw niya dapat yung makeup niya, yung mga ganun. Tapos, syempre, na-hurt siya kasi bago yun sa kanya. Bago lang siya dito sa mundo ng social media. And hindi niya pakilala yung mga Pilipino. Siguro, akala niya yung mga Pilipino sobrang pabait, di ba? And, nibago siya sa culture.
Dahil siguro sa lugar nila, sa bansa nila is walang pakialamanan yung mga tao kung paano siya manamit, paano siya mag-makeup, paano niya dalhin yung sarili niya. Walang nakikialam. 'Di ba? Pero pagdating dito sa Pilipinas is ganun yung mababasa niya mga comment na pati itsura niya inilalait. Yun. So, nag-comment din doon si Adam. So, may nabasa din ako doon sa comment niya. Mahaba rin kasi na sabi niya, hurt people, hurt people. Yun nga. Dahil siya daw, sanay na siya, dahil nga matagal na siya sa YouTube. At alam niya na kung paano niya dadalhin yung mga basher, paano siya magre-react, ganon. Pero itong girlfriend niya, si M, ay hindi pa sanay. So, nanibago siya at sobrang nasasaktan si M. So, yun. Sinabi doon ni Adam Alejo na hurt people, hurt people. So, anong ibig sabihin doon? Meron din akong babasahin sa inyong Bible verse na related din dito sa kasabihang ito na hurt people, hurt people. Okay po, makikita natin siya sa Matthew chapter 12 verses 35 to 37. Sabi nga dito, ang mabuting tao sa kanyang mabuting kayamanan ay kumukuha ng mabubuting bagay. At ang masamang tao sa kanyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masamang bagay. O anong ibig sabihin nun? So, 'di ba, nauso sa atin yung hugot. Anong hugot mo, 'di ba? Humuhugot ka. So, ang ibig sabihin nito, ang mabubuting tao daw sa kanyang mabubuting kayamanan, ibig sabihin ang mabuting tao dahil nga mabuting tao siya, ay humuhugot siya. Humuhugot siya ng mabuting bagay. Ang mga masasamang tao sa kanyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masasamang bagay, humuhugot din ng masasamang bagay. So, ang ibig sabihin, kapag ikaw, meron kang pinagdadaanan, hindi ka masaya sa buhay mo, anong huhugutin mo? Diba? Anong huhugutin mo sa sarili mo? E di masama din, hindi ba? Okay? So, yun yung ilalabas mo ngayon sa outside world, yun yung ikakalat mo, katoksikan, kasamaan, negatibo, mga panlalait, paninira, okay? Diba? Dahil yun yung na-experience mo, hindi ka masaya sa buhay mo, or nasasaktan ka. Kaya yun yung ilalabas mo. Dahil kung ikaw masaya ka sa buhay mo, diba, kontento ka sa buhay mo, mahal mo yung buhay mo, diba? Meron kang kinakatakutang Diyos, diba? Masaya din ang hugot mo sa buhay. Masaya din ang ilalabas mo sa outer world. Yun din yung ikakalat mo, diba? Mga masasayang bagay lang, diba? Dahil kung mabuti yung sitwasyon mo, wala kang bitterness, wala kang pinagdadaanan, or kontento ka sa buhay mo, 'di ba? Grateful ka sa kung anong meron ka. Magre-reflect 'yan, 'di ba? Kumbaga, hindi ka manlalait sa kapwa mo, hindi ka maninira sa kapwa mo. At dito nga sa verse 36 ang sabi ay, at sinasabi ko sa inyo, ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. So anong sabi dito? Ang bawat salitang walang kabuluhan, yung mga sinasabi mong masasama sa kapwa mo, ay ipagsusulit mo. Ano ibig sabihin? Ay pagbabayaran mo sa araw ng paghukom. Diba? Sa kabilang buhay. So, sana naman, wag tayong maging dahilan para mas lalong maging magulo at ano yung mundong to, maingay. Di po ba? Sana naman, gawin nating tawag dito, masaya ang mundong to. Diba? Napakasarap mabuhay at sana naman sa habang nabubuhay tayo, ang kinokontribute natin ay puro lang kabutihan, pagmamahal. Di po ba? At tayo dito sa, si Lablab maingay, sorry ha.
Pasensya na kayo naputol dahil si Lablab, yung aso namin ay maingay kasi yung nagdi-deliver ng tubig dumating. So yun, and ayon nga dito sa verse 37, sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. So, dalawa lang yung option mo. Gusto mo bang maging banal sa pamamagitan ng salita mo? Or yung kabaliktaran, yung gusto mo hatulan ka sa araw ng paghukom dahil sa mga salitang lumalabas sa bibig mo, dahil sa aksyon mo, yung mga ginagawa mo, 'di ba, sa kapwa mo. So ako, ang pinaka-purpose ko kung bakit ginawa ko tong channel na to is magbigay ng kahit papano habang nabubuhay ako mag kumbaga meron akong purpose ba habang nabubuhay ako na ito at least na nakakapag-share ako ng mga words of God, 'di ba? Na gamitin ko tong platform na to para magbigay ng light, ng love, ng positivity. Yun yung pinaka-purpose ko. So, yun lang. Maraming salamat po sa panonood. And ako nga po pala si Marian. Thank you so much. God bless us all. Bye.